Ano bang gawin mo? Sus ako na magantay ka. Hindi pagsiksikan mo rin lang masikip. High-tech na pala, no? So may grade finder na hindi na sila mag-iikot ng malayo. Ito ba yung first time na nilusak niya, Director? Tingin ko sa terminal ng ating masipag na mayor, nilagtas po namin yan. So up and running na po yan, yung Manila North .ph, tama po ba? Manila North Cemetery.ph. Okay, taon-taon po, ilan po naasahan natin na daragsagaan? Dahil po ang nilagtas po namin na oral yung mga citizen po, low weekend po ang pag-tender po natin. At taon-taon po ito nga, yung napansin ko, Director Tan, tuwing nagko-cover ako dyan dati, nandun po may mga batang nawawala. Ano po ba yung reason niyo? Yung sa mga, yung kanilang mga narinig na activity, ano po yung mga dapat gawin para maiwasan yung pagkawalaan ng mga bata? Ako, pero kung kami na kaya nag-i-relay po kami at ilalagyan po namin sila ng pagkakan sa pagkakan. Nakita ko ba dyan, dati sa Gabriel, Director, ginagapos yung mga bata, ang lamang magulang, nakatali yung mga kamay, ay mga tao. Ay, iba pa kaya naging pinatali sila kaya. Pero sana, kaya natin sila. Hanggang maaari sila pumunta yung mga ating PWC, PWC. Karami yung madalas yung bata, pumunta natin sila. Hanggang pwede yung pumuntak yan. Oo. Nagdalang Director, meron bang binaba ang area ka sa lugar mo? may ginagawa ko marami ko pero madaling bumaba. Wala naman yung walang ginagawa mo sa akin. So hindi pa nakasadya sa kaliw mo lang, dati. Ay, wala. Yung mga bawal dalhin, paalala po natin muli kasi baka nakalimutan na nila. Isang taon na po, yung mga bawal dalhin po sa luto ng Manila North. Ako, bawal. Hindi ako lang sa kanila. Bawal ko lahat po ng uri na tugal. Bawal ko lahat ng uri ng alak. Yung pagdadala ko ng gitara, ano pa mga tibay ko, mga speaker device, yan din po yung mga tools na bagay. Yung senior, staff, particular, production, ano pa, para po sa lahat ng audio pa rin. Yung mga kaibigan ko namin na pag-vlogger, bawal ko lahat ng uri ng ayos. Pakita lang po kayo, bawal po sila sa APR. Oo. Dati meron pa ako na klasa nito na nagamit dito ng drone. Ay, nakahuli pa luwan na. Klasa nyo yung drone. Ako naman, sabi ko namin na magpalit yung dali ng mga tao ko na nagkatulog na natin. So, may gumuli na yung klasa ng mga tao. Yan naman yung cemetery nila. So, meron po tayo mga training center. Okay, yung pagtulog po dyan, kung nagbabawal na rin po, ano pag-overnight? Ako, bawal ko. Kailangan ko, 9 PM, wala na sa tao sa loob ng cemetery. So hanggang 9 p.m. lang po. Pero yung sa umaga, ano oras po ba bubukas? Sa October 11 po. Ako, 5 AM, bukas tayo, 5 AM. Wala ko na October 29 na nag-center. October 5 AM. 29. Okay, yeah. Hanggang 7. Opo. Director, para ho doon sa mga kapuso natin PWD, mga nagdadalang tao, pati mga senior citizen, ano po ang magiging hakbang ninyo ngayon para sa mga alalayan mo? Meron po kami service na free-flight po. Kaya lang ang free-flight po lang 30-31 na po. Dahil para sa yung pag-standard po ng mga sasakyan. At then, Oo, kasi hindi na makakadaan eh. Pag November, pag siksikan talaga dyan eh, hindi makakadaan pag may heater. Hindi literal na hindi mahulugan ka talaga.
lalo na dun sa entrance, dun sa may tapat ng Loma. Oo, masikip talaga dyan eh. Okay, yung basura po, ayan, ito, pagkatapos po ng tundas, talagang tone-toneladang basura ang naiiwan po ng mga dumadalaw. Opo, kaya nga po nag-iusap kami. Sana po magdala po sila ng kanya-kanya po black bag po na taga ng basura nila, iuwi po nila. Oo, gano'n naman ang tama. Di ba? Inuuwi. Director, yung mga emergency medical station ninyo, sa ilang taon nyo na rin nandito dyan bilang hepe, ano ko yung usual na nire-respondihan ng tropa? Ako, alam na ating mga kabayan, kaya na rin magbigay ng paalala para hindi, makaiwas na po silang magkaroon para medical emergency center. Usual po yung mga matanda po. Dito, ganyan po yung karamihan po natin. Yung mga maintenance po na nagkakas na tumataas ang presyo, bigla sa init, nahihilo. Yan po yung kadalasan po natin. Kapag nag-observa. Okay, so, Dito. oo. Magdala na pa ng maintenance kung mayroong mga maintenance na gamot. Siyempre, tubig. Tubig, pagkain. Okay, baka meron pa pong announcement dyan sa Manila North para po doon sa mga dadalaw sa mga susunod na araw pa. Mga kabilin nyo, sa ating mga kapuso, Director, sa Ako, maganda po. Umaga, mas maayos po. Pinagkakain tayo sa langit ang mga balat sa buhay. Director, aga-aga, nananakot na. So, tayo na dumalaw, huwag na hintayin tayong dalawin. Tama. Okay. Ito na to. Yung pinapaalala lang po namin, yung mga kurongkit po dyan. May mga masamang gawa. Bigay ko pwede ito, marami po tayo mga security sa FCC. Ayan, sana to. Hindi pala kayo pwede sa Oblo, ng Manila North Cemetery, mga tulog. Baka sila yung living, hindi naman, nandok lang yun. Thank you, Director. Thank you po. Ating po nakapalayam si Ginong Daniel Tan, ang Director ng Manila North Cemetery. Mga paalala po sa dadalaw sa pinakamalaking libingan po yan sa bansa. Pilipinas. Piniling ni Ombudsman Jesus Crispin Eluya sa Corte Suprema ng lumikha ng Special Court sa Regional Trial Courts na maglilitis sa mga kasong katiwalian sa budget hearing na sinabi ni Remulla na hiniling niya ito kay Senior Associate Justice Marvin Bionet at kinatwiran na kapag may Special Court o Grand Court ay magiging mabilis ang paglilitis dahil wala nang pasahan ng jurisdiction. Para naman mapabilis din ang kaso at ipag-usap ng Ombudsman sa Presiding Justice. Silang sapat na ebidensya para makakuha ng tiyak na panalo sa paglilitis o yung tinatawag na conviction. Hindi na humihiling na maging state witness sa mga anomalya sa flood control project si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Eluya, nakita ni Hernandez na mahirap silang gawing state witness at mabigyan ng immunity dahil madaling mapatunayan ang kanilang kaugnayan sa Ghost Flood Control Projects. Makokonvict pa rin naman si Hernandez. Makipagtulungan man siya o hindi sa pamahalaan. Sa Mapang ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang katotohanan ng malinis ang kanyang pangalan mula sa anyay walang basihang paratang o maling interpretasyon. Nananawagan din ang kongresista sa publiko na huwag munang gumawa ng konklusyon laban sa kanya